After 5 years, pinadukot ang naka one night stand sa airport. Nahuli ng dalaga ang kasintahan na may ibang babae. Ang mas kinagulat niya, ito ang malanding stepsister niya at sobrang kinaiinisan niya dahil dito binigay ang dapat niyang mana. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Zaira, 26 anyos, nagmula ako sa isang mayaman at masayang pamilya. Mala Disney princess ang buhay ko sa piling ng aking mga magulang. Ngunit, ang lahat ay nagbago nang pumanaw ang aking ina sa sakit na breast cancer. 1 taon pa lang ay nag-asawa na nga muli ang aking ama at dito na nagsimula ang pagbabago sa buhay ko. Narito ang aking kwento. Simulan na natin. Malalim na ang gabi pero nanatili sa bar si Zaira kung saan siya dinala ng kanyang mga paa kanina. Pagkatapos ng hindi magandang pag-uusap nila ng kanyang ama at nahuli pa nga niya ang pagtataksil ng kanyang nobyo. Pakiramdam niya ay ang malas niya at pinagkaisahan nga siya ng mga tao sa paligid niya. Daig pa nga talaga niya ang isang batang inagawa ng lollipop ng kanyang stepsister. Paano ba naman kasi? Lahat ng pag-aari niya ay napunta dito nang walang kahirap-hirap. Mula sa masayang pamilya, atensyon at pagmamahal ng kanyang ama, kayamanan, na bata pa lamang siya ay inilaan na nga ng kanyang mga magulang para sa kanya. At ang masaklap, maging ang nobyo niyang minahal niya, sa loob ng maraming taon ay pinili din si Stephanie. Muling, sumagi sa isip ni Zaira ang pinag-usapan nila ng kanyang amang si Don Mateo. Excited siyang umuwi sa kanilang mansyon nang nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ama. Nung mga nakaraang buwan, usap-usapan ang balak nitong pagre-retiro sa kumpanya. Kaya naman, bilang nag-iisang anak at tagapagmana, umaasa si Zaira na siya ang papalit sa posisyon na iiwan nga nito. Zaira, matanda na ako at gusto ko namang i-enjoy ang nalalabing taon ng aking buhay. Kaya ngayon gusto kong ipaalam sa'yo na iiwan ko na ang kumpanya. Saad ng Don. Matamis namang ngumiti si Zaira sa ama. Naiintindihan ko, Dad. At handa na akong pamahalaan ang negosyong sinimulan niyo ni Mommy. Huminga ng malalim ang Don bago seryosong humarap sa anak. Zay, naisip ko mabuting ibigay ko kay Stephanie ang pamamahala ng negosyo. Mas matanda siya sa'yo at siya ang mas may kakayahan na gawin yun. Isa pa, nagtapos siya ng kursong related sa pamamahala ng kumpanya. Paliwanag ng matanda. Sukat sa kanyang narinig ay nagpanting ang tenga ni Zaira at galit na tumayo. Ano po? Mas ipagkakatiwala mo ang negosyo na pinaghirapan niyo, Mommy, sa taong hindi natin kaano-ano? Sa hindi niyo po kadugo? Zaira, magdahan-dahan ka naman sa pananalita mo. Pamilya na rin natin si Stephanie. Umiling-iling si Zaira. No, Daddy. Never. Kahit kailan hindi ko ituturing na pamilya ang mga taong dahilan kung bakit nagkakagulo tayo. Hindi sumagot si Don Mateo, pero makikita ang matinding galit sa mukha nito. Anak lang kita, Zaira, at ako pa rin ang magdedesisyon kung kanino ko ibibigay ang kumpanya. Besides, 30% sa kikitain nito ang mapupunta na rin sa'yo. Bukod pa doon, ang monthly allowance mo. Nagpipigil ng galit? Nasaad pa ng Don. That's not enough, Dad. Ako ang nag-iisa mong anak. Ako ang may mas karapatan. Kaya ako lang ang dapat mamamahala sa kumpanya. Akin ang kumpanya. Pinaglalaban ni Zaira ang karapatan niya. Napailing na nga lamang si Don Mateo. Ibibigay ko rin naman sa iyo ang kumpanya kapag nakita kong nagbago ka na. Paano ko ipagkakatiwala sa iyo ang kumpanya na pinaghirapan namin ng mommy mo kung makikita kong halos gabi-gabi kang gumigimik
kasamang mga kaibigan mong wala ding direksyon ng buhay. Ang laki ng pinagbago mo simula nang mamatay ang mommy mo. Nahihirapan na rin akong intindihin ka. Malungkot na sabi ni Don Mateo. Pero nanatiling sarado ang isipan ni Zaira para sa paliwanag ng ama. Sa halip, galit niya itong hinarap at saka dinuro. Ikaw ang may kasalanan kung bakit naging ganito ako. Simula nang mamatay si mommy, hindi na kita naramdaman, Dad. Pinabayaan mo akong mag-isa na magluksa sa pagkawala niya. Habang ikaw, sinusubsob mo ang sarili mo sa trabaho at sa pakikipaglandian sa sekretarya mo. Hindi ka pa nakontento. Pinakasalan mo pa siya at pinatira sa bahay natin kasama ang anak niya. Hindi mo man lang iniisip ang nararamdaman ko at ni mommy. Kung nabubuhay lang siya, hindi ko mararanasan ang lahat ng to. Umiiyak sa galit nga ng wika ni Zaira. Shut up. Wala kang respeto. Hindi mo alam kung ano ang mga pinagdaanan ko. Umuusok nga sa galit na sagot naman ng kanyang ama. Maagap naman itong inalalayan ng kanyang madrasta na laging nasa tabi nito. Pareho lang tayo. Dahil hindi mo rin nirespeto ang mga alaala ni mommy. Sumbat nga ni Zaira, pero kasunod noon ang pagdapo ng kamay ng kanyang ama sa kanyang pisngi at malakas siyang sinampal. Nanlalaki ang mga mata at hindi makapaniwala na tumingin si Zaira sa ama, kasunod ng paglandas ng masaganang luha sa kanyang mga mata. Halatang nagulat naman ang kasama nila. Pawang nakaawang ang bibig nang magina at tila hindi makapaniwala sa nasaksihan habang si Don Mateo natataranta na lumapit sa anak at mabilis na umiwas si Zaira. I'm sorry anak, hindi ko sinasadya. Nauutal pa nga na saad ng Don. Pero lalo lang umusbong ang galit ni Zaira sa ama. I hate you, Daddy. Mula ngayon, kalimutan mo lang naging anak mo ko. You will never be my daddy forever. Galit na galit niyang sigaw bago walang lingon, likod na umalis. Hinabol pa nga siya ng kanyang ama pero hindi na nga niya ito pinansin pa. Dumiretso siya sa kanyang silid para ngakunin ang iba pang kanyang mga gamit. Akala ni Zaira, pinakamabigat na ang nangyari sa pagitan nila ng kanyang ama pero nagkamali siya dahil lang napadaan na nga siya sa silid ni Stephanie. Bahagya nga niyang nasilip ang tao sa loob dahil nakabukas ang pinto at hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Si Stephanie kasama ang kanyang nobyong si Marlo. Magkayakap ang mga to, kulang na nga lang talaga ay magkapatong at naghahalikan. Galit na pumasok si Zaira sa silid at hinaplot ang buhok ni Stephanie bago ubod lakas itong sinabunutan. Malandi ka? Kasing landi ka ng nanay mong higad! Sigaw ni Zaira. Zaira, I'm sorry. Umiiyak na hinging paumanhin ng babae. Isang malakas na sampal pa ang binigay ni Zaira kay Stephanie bago ito binitawan sa kahinarap ang kanyang nobyo. Sunod-sunod niya itong sinuntok sa mukha at dibdib hanggang sa napagod na nga siya. Mga walang iya kayo? Bagay nga kayong dalawa parehong manggagamit. Hampas lupa. Duro pa nga ni Zaira sa mga ito bago nga taas noong lumabas ng silid. Nakita pa nga ni Zaira ang pagdating ng kanyang ama na sigurado ay narinig ang ingay sa silid ni Stephanie. At narinig din niya ang tinawag siya nito pero hindi na nga niya ito pinansin pa at parang walang nakitang tuloy-tuloy na lumabas. Pagkatapos balikan, sa kanyang isip ang dahilan kung bakit nasa bar siya ngayon at naglalasing. Muling dinampot ni Zaira ang bote ng matapang na alak at tinungga ito. Wala nga siyang pakailam kung malasing man siya o kung ano pa ang mangyari sa kanya. Wala na namang may pakailam sa kanya. Walang nagmamahal dahil wala na nga ang mommy niya na siya sanang karamay niya ngayon pero maaga itong kinuha sa kanya. Nagpatuloy sa pag-inom si Zaira. Nang medyo may tama na nga siya, ay nagtungo siya sa dance floor. Sayaw dito, sayaw doon ang kanyang ginawa. Habang maya't maya, ang pagbuga ng usok mula sa kanyang vape. Pakiramdam ni Zaira,
ay nagising nga ang kanyang diwa nang pagpawisan nga siya sa dance floor. Bumalik siya sa kanyang table at muling umorder ng alak. Nakailang bote na nga siya nang muli siyang mahilo. Tumayo ulit siya para bumalik sa dance floor nang biglang umikot ang kanyang paningin at tuluyan nga siyang nawala ng balanse at bumagsak sa kandungan ng isang nilalang. Blurred ang paningin ni Zaira kaya hindi niya makita ang malinaw na mukha nito, pero base sa matigas nitong katawan na sumalo sa kanya, alam nga niyang lalaki ito. Mapungay ang mga mata na tumingala si Zaira. Biglang nag-init ang kanyang pakiramdam nang makita ang mamasa-masa at mapula na labi ng lalaki. Bahagya nga niyang tinuwid ang kanyang katawan at dala ng kalasingan, walang pag-alinlangan na inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha nito, saka mamusok itong hinalikan sa mga labi. Noong una ay pumapalag pa nga si Calix hanggang nadarang na nga rin siya sa ginagawa ni Zaira. Nang hindi na nga makatiis, mahigpit niyang niyakap ang babae at gumanti sa mga halik nito. Tumagal ng ilang minuto ang kahilikan niya hanggang nagsimula na nga maging malikot ang mga kamay ni Calix at walang sawang naglandas sa katawan ni Zaira. Tuluyan nang nawala ang katinoan ng babae. Hindi na nga rin niya iniisip kung anong kahihinatnan ng kanyang kapusukan. At kung may makakita man sa kanila, walang ibang mahalaga sa kanya ng mga oras na yun, kundi maibsa ng init na tuluyang tumupok sa kanyang pagkatao. Lihim siyang napangiti nang makita sa kanyang isip ang naglalarong imahe ng kanyang ama. Sigurado siyang nagwawala ito sa galit kapag nakarating dito ang mga ginagawa niya. At sa pamamagitan noon ay nakaganti na nga siya dito. Nagpatuloy sila sa kanilang ginagawa at wala isa man sa kanila ang gustong paawat. Hanggang sa bumaba na nga ang mga labi ni Calix kay Zaira. Tila natauhan naman ang babae at mabilis na lumayo sa lalaki. Nang tangkang yayakapin nga siya ni Calix, pinigilan niya ito. Nagpahayag ng pagtutol ang lalaki, kaya muling napangiti si Zaira. "Wag dito." Mapang-akit na wika pa nga niya. Mapungay ang mga matang tinitigan nga ni Calix ang magandang mukha ni Zaira. Bago kumuha ng pera sa kanyang wallet at inilapag iyon sa mesa, saka binuhat ni Zaira palabas ng bar at sinakay sa kanyang sasakyan. Dinala ni Calix ang babae sa hotel kung saan siya nag-check-in. Pagbaba nila ng sasakyan, muli silang naghalikan. Mangilan-ngilan lang ang tao sa lugar at mukha namang walang pakialam ang mga to sa kanila. Sa elevator pa nga lang ay darang na nga, kaya pagdating sa silid, kinuha ni Calix ng tuluyan nang ipinagkaloob ni Zaira ang sarili sa estrangherong lalaki. Ninamnam nga nila ang bawat sandali ng gabing yun. Kinabukasan, napabalikwas ng bangon si Zaira nang makitang wala nga siya sa sariling silid. Lalo pa siyang tumili ng maramdamang masakit ang pagitan ng kanyang mga hita at tumayo siya sa paanan ng kama at hindi pinigilan ang pagbuhos ng kanyang mga luha nang makita ang sarili na walang anumang saplot. Lumapit nga siya sa malapad na salamin at lalo pa nga siyang umiyak nang makita ang ilang mapulang marka sa kanyang balat. Ganon din ang pulang marka na nasa puting bedsheet. "No, hindi pwedeng mangyari ito." Nagpapanik at paulit-ulit na sabi nga niya sa kanyang sarili. Parang nauupos na kandila na umupo sa sahig si Zaira habang walang patid sa pag-iyak. Matagal niyang iningatan ang kanyang sarili at kahit naging pasaway siyang anak, na barkada, nagrebelde sa kanyang ama, patuloy niyang iningatan ang kanyang pagkababae. Kahit sa nobyo niya, hindi nga niya ito nagawang ibigay, pero dahil sa kalasingan at katigasan ng kanyang ulo sa isang iglap, ay naglaho ang virginity na iniingatan niya. At ang masaklap pa talaga, sa isang estranghero pa nga niya isinuko ang kanyang sarili. Paano kapag nabuntis siya? Saan niya hahanapin ang lalaking yun? Paano niya palalakihin ang kanyang magiging anak, gayong wala nang natira sa kanya?
Nakakainis. Ang syong-syong mo talaga, Zaira. Puro ka na nga problema, dinagdagan mo pa. Lalo ka lang pagtatawanan ni Stephanie ng yun. At baka tuluyan ka ng itakwil ng ama mo kapag nagkataon. Galit na kastigo pa nga niya sa kanyang sarili. Nang maalala ang ama, nagmamadaling tumayo si Zaira at pinulot nga ang kanyang mga damit. Inayos na ang kanyang sarili bago lumabas ng hotel at tumuwi ng mansyon. Hihingi siya ng tawad sa kanyang ama dahil sa mga sinabi niya dito kahapon. Aayusin niya ang kanilang relasyon at ang kanyang buhay. Pagdating sa mansyon, dumiretso si Zaira sa sala. Nagulat pa nga siya nang naabutan doon ang kanyang ama, asawa nito at si Stephanie, kasama ang kanyang ex-boyfriend na para bang sadyang hinihintay ang kanyang pagdating. Dad? Parang may bukol sa lalamunan na tawag nga ni Zaira sa kanyang ama. Nagangat ng mukha si Don Mateo bago tumayo at lumapit kay Zaira. Napatras si Zaira nang makita ang galit na galit ng mukha ng kanyang ama na Don. Ingrata, malakas na sigaw ng Don bago sinampal ang anak. Dad? Luhaan naman ang mga matang sagot ni Zaira. Umiiyak siya, hindi dahil nasaktan siya ng sampal ng kanyang ama, kundi dahil sa takot na pwedeng kahihinatnan ng kanyang ginawa. Ano pang ginagawa mo dito? Lumayas ka! Wala akong anak na katulad mo! Dumadagundong pa nga ang galit na boses na saad nga ng Don. Nanginig sa takot si Zaira nang makitang muling umangat ang isang kamay ng ama at maaga naman itong pinigilan ni Annie, ang kanyang madrasta. Tama na, pakinggan mo muna ang anak mo. Dad, I'm sorry, hindi ko sinasadya. Umiiyak, nahinging pa uminhin ni Zaira. Suwail kang anak, umalis ka na at wag ka nang magpapakita sa akin. Baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Puro problema at kahihiyan na lang ang dala mo sa pamilyang to. Dad, please. Hindi ko na po uulitin. Magbabagong buhay na po ko. Talagang hindi na. Dahil ngayon pa lang, ipapahanda ko na ang mga dokumento para makaalis ka na ng bansa. Hindi ka na nahiya sa sarili mo? Kalat na kalat ngayon sa social media ang pinaggagawa mo kagabi. Wala ka na ba talaga nakatiting na pagpapahalaga sa sarili mo? Nagawa mo pa talagang sumama sa hindi mo kilalang lalaki para lang makapaghiganti sa akin. Ginawa ko naman lahat para mabigyan ka ng magandang buhay. Pero puro sama ng loob ang sinukli mo sa amin. Kung nasan man ngayon ang mommy mo, sigurado kong hindi siya matutuwa sa ginawa mo. Dad, please. Hindi ko sinasadya. Lasing lang po ko. Please, Dad, tulungan mo akong linisin ang pangalan ko. Umiiyak na pakiusap ni Zaira. Umalis ka na, bago ko pa makalimutang anak kita. Simula ngayon wala ka nang maaasahan sa akin. Galit na banta pa nga ng Don, bago tumalikod at umakyat sa hagdan. Naiwang umiiyak at parang basang sisiw si Zaira. Hanggang sa narinig niya ang nakikisimpatyang tinig ng kanyang madrasta. Tahan na anak, hayaan mo. Susubukan kong kausapin ang ama mo. Anito pero hindi sumagot si Zaira. Hindi niya alam kung totoo ba ang concern na nababanaag niya sa mga mata nito. Isa pa ay mas nangingibabaw pa rin ang galit niya dito dahil ito ang anak nito, ang dahilan kung bakit siya humantong sa sitwasyong to. Maya-maya pa, tumalikod na nga rin ang ginang at sumunod sa asawa. Marahas na pinahid ni Zaira ang kanyang mga luha nang makitang nakatingin sa kanya si Stephanie at dati niyang kasintahan na si Marlo. Matalim ang mga matang tumingin siya sa dalawa na ngayon magkatabing nakaupo sa sofa. Anong tinitingin-tingin niyo dyan? Zaira, huwag ka naman sasanang magalit sa akin. Mahinahong saad naman ni Stephanie. Sa katangkang yayakap nga sana kay Zaira, pero mabilis nga niya itong iwinaksi. Huwag ka nang magkunwari pa. Alam kong masaya ka sa mga nangyayari dahil masasolo mo na si Daddy. Magagawa niyo ng mag-ina ang mga gusto niyo. Zaira, huwag ka namang magsalita ng ganyan.
Totoong concerned kami ni Mama sa'yo. Napakunot noon si Zaira. Talaga? Alam mo, kasalanan mo lahat ng to eh. Kundi dahil sa'yo, hindi kami nag-aaway ni Daddy. Hindi sana ako maglalasing at hindi sana nangyari sa akin ang nangyari kagabi. Sumbat pa nga niya. Nahihiyang nagbaba ng tingin si Stephanie. Matikas namang tumayo sa likuran nito, si Marlo, at buong pagmamahal na inakbayan si Stephanie. Bagay na, dati, ay kay Zaira naman ito ginagawa. Huwag mong isisi sa nobya ko, ang kapalpakan mo. Akala ko ba, i-reserve mo ang sarili mo para sa lalaking mapapangasawa mo. Pero tignan mo ngayon, kalat na kalat sa social media ang ginawa mo. Kawawa naman ang mapapangsawa mo. Tiyak pinagtatawanan siya ng lahat. Pangungutya pa nga ni Marlo. Ibang-iba ito sa Marlo na nakilala niya at nakasama niya. Nagpupuyos na nga lamang sa galit si Zaira. Kung nagkamali man ako, okay lang. At least hindi ako katulad yung dalawa. Mga manloloko kayo. Gold digger at manggagamit. Hindi pa nakakasagot si Marlo, ay mabilis na tumalikod nga si Zaira at bumalik sa kanyang kondo. Samantalang dala ang mga gamit pambabae na nakalagay sa malaking paper bag, bumalik nga sa kanyang unit si Calix. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanyang tahimik na silid. Nagmamadali siyang lumapit sa kama at nang hindi nakita si Zaira, mabilis ang mga kilos na tinungo niya ang banyo pero wala din ito doon. Naiinis sa kanyang sarili na hinilamos niya ang kanyang palad sa mukha paakyat sa kanyang ulo. Dapat hindi siya umalis. Sana hindi niya iniwan ang babaeng kasama niya kagabi. Lalo pa, at maski pangalan nito, hindi niya nakuha man lang. Dapat pala, kinilala muna niya ito. Nang natiyak na wala na nga talaga ang babae sa kanyang unit, tinawagan ni Calix ang kanyang secret bodyguard. Saan pumunta ang babaeng kasama ko kagabi? Tanong na nga lamang ni Calix. Hindi ko po napansin, sir eh. Sagot naman ng tauhan. Paano hindi mo nakita? Nagbabantay ka naman sa akin, di ba? Naiinis na bulalas nga ni Calix. Opo, sir. Pero wala po ko napansing. Lumabas po dito eh. Ano po bang pangalan ng babae, sir? Hahanapin ko po, huwag kayong mag-alala. Napailing na nga lamang si Calix. Hindi ko nga alam kung anong pangalan niya eh. Po? Sige po sir. I-check ko na lang po ang CCTV. Naiiling na saad na nga lamang ng lalaki. Pagkatapos makipag-usap sa kanyang tauhan, sumasakit ang ulang umupo sa couch ni Calix. Napailing na nga lamang siya nang sulyapan ang paper na bag na dala nga niya kanina. Lumabas siya kanina para bumili ng gamit ng babae pero hindi niya inaasahan na tatakasan siya nito. Dinampot ni Calix ang kanyang cellphone na may nag-pop up nga na notice doon. Hindi na nga siya nagulat nang makita ang larawan nila ni Zaira na viral na ngayon sa internet. Malabo ang mukha niya pero ang mukha ng babaeng kasama niya malinaw na nakuna ng litrato. Agad siyang nakaramdam ng awa para dito. Nag-aalala din siya, kaya agad nga niyang tinawagan ang kanyang tauhan para ipalinis yun. Makalipas ang ilang araw, tuluyan nang nawala sa internet ang mga larawan ni Zaira kasama ang estrangherong lalaki. Kahit papaano ay nagpasalamat siya sa kanyang ama dahil kahit galit ito sa kanya ay pinoprotektahan pa rin siya nito. Kaya naman bilang ganti, sa kabutihan ng doon, hindi na nga siya tumutol pa nang ipadala nito sa sekretary nito ang mga dokumento na kailangan niya sa pag-alis sa bansa. Ngayong araw ang flight ni Zaira patungo sa Canada at para itago ang kanyang pagkakakilanlan sa mga tao. Nagsuot siya ng makapal na jacket at malapad na shades. Mabigat ang kanyang hakbang na pumasok siya sa paliparan. Nang nakaupo na nga siya sa eroplano, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dalangin niya na sana sa pag-alis niyang ito ay makapagsimula na nga lamang siya ng bagong buhay sa mga taong nanakit sa kanya at tinalikuran siya. Makalipas ang 5 taon,
Malapad ang ngiti sa mga labing tinapos ni Calix. Ang pakikipag-usap sa kanyang tauhan na nasa kabilang linya. Sa wakas, natapos na ang mahabang panahong paghihintay. Magkikita na tayong muli, love. Masayang bulalas nga ni Calix bago muling dinampot ang bote ng wine at nagsalin sa hawak na kupita. Ang tagal ng panahon niya itong hinanap hanggang nalaman niyang lumabas pala ito ng bansa. Ang isang gabing may namagitan sa kanila. Hindi nabura sa kanyang isipan sa loob ng maraming taon at ngayon handa nga siyang gawin ng lahat. Mapasa kanya lamang ang babaeng matagal nang nagmamay-ari ng kanyang puso at nagturo sa kanya kung paano magmahal. Samantalang nang makatanggap ng tawag si Zaira mula sa kanyang ama, agad siyang lumipad pabalik ng Pilipinas kasama ang kanyang kambal na anak. Mama, bakit po ngayon niyo lang po sinabi sa amin na mayroon po pala kaming lolo? Nagtataka na tanong ni Zia. Hindi agad nang kasagot si Zaira. Sinadya niyang huwag banggitin at ipakilala sa kanyang mga anak ang kanyang ama dahil alam niyang galit pa rin ito sa kanya at ganun din naman siya dito. Katunayan, ang 5 taong lumipas na wala silang kumustahan, hindi rin siya umuwi ng bansa at ganun din naman ang kanyang ama na kahit minsan hindi siya magawang dalawin sa Canada kahit alam naman ito ang address niya doon. Hanggang ngayon ay dala-dala pa rin niya sa kanyang puso ang sama ng loob kay Don Mateo. Kasi po, di ba laging busy sa work si mama kaya nawala sa isip ko eh. Pagsisinungaling na nga lamang ni Zaira. Tumangutang naman ang cute na bata. Okay po, pero mama, mabait po ba ang lolo namin? Oo naman anak, mabait siya. Pero kung mabait po siya, bakit hindi niya po tayo dinalaw sa Canada? Bakit po hindi niya tayo tinatawagan? Singit naman ni Zenny. Alam niyo katulad ko sobrang busy din kasi ng lolo niyo eh. Sana po matuwa siya kapag nakita niya po kami, baka po kasi magalit siya sa amin. May pag-aalala ang tinig ni Zia. Siyempre naman matutuwa yun. Kayo kaya ang kauna-unahan niya nga po. At kayo lang ang apo niya. Dahil nag-iisa lang naman niya akong anak eh. Marami pang ang napag-usapan ng mag-ina. Habang palabas sila ng airport, maingat naman na inalalayan ni Zaira ang mga anak. Nang nasa labas na nga sila ng paliparan, tatawag na nga sana si Zaira ng taxi nang biglang huminto ang 2 van sa kanyang harapan. At mula noon ay magkasunod nang lumabas ang ilang kalalakihan na nakasuot ng itim na bonnet sa muka. Biglang kinutuban nang hindi maganda si Zaira. Kaya nagmamadali siyang kinuha ang kamay ng mga bata pero bago pa nga siya makalayo ay sinunggaban na nga sila ng mga to. Ano ba? Bitawan niyo nga kami, sino ba kayo? Nahihintakutang tanong nga ni Zaira. Sumama ka na lang sa amin para hindi ka masaktan. Babala ng isa sa mga lalaki. Mommy? Umiiyak na tawag nga ng 2 bata. Boss, paano tong mga batang to? Anak yata to ng babaeng pinapadukot ni boss eh. Tanong ng isa. Dalhin yun na rin. Sagot ng pinaka-leader ng grupo. Ano bang kailangan niyo sa akin? Pera ba? Kailangan niyo ba ng pera kahit magkano ibibigay ko sa inyo basta pakawalan niyo lang kami? Pagmamakaawa ni Zaira. Hindi namin kailangan ng pera mo dahil bayad na kami. Gusto ko lang naman makita ni boss. Napakunot noo si Zaira. Sino bang nag-utos sa inyo na para gawin to? Makikilala mo rin siya mamaya. Sagot ng isa bago umupo sa tabi ni Zaira. Kaya napilitan nga siyang umusod. Naiinis na pumiksi nga siya nang madikit sa kanyang braso nito. Ang mga anak ko, anong ginagawa niyo sa kanila? Nasaan sila? Tanong nga ni Zaira nang isinarado na nga ng mga tong sasakyan. Huwag kang mag-alala. Nasa maayos na kamay na ang mga anak mo. Magkikita din kayo mamaya. Kaya kung ako sa'yo, manahimik ka na lang dyan. Kung ayaw mo ako, ang magpatahimik sa'yo. Galit na sagot ng isang lalaki. Hoy,
Huwag mo akong takutin. Sad naman ito. Huwag mong takutin, malalagot tayo kay boss. Saway naman ang driver. Ang ingay eh. Katuwiran ng lalaki. Kahit na, pag nagsumbong yan, baka ikaw ang habang buhay na tumahimik. Baliw na baliw pa naman sa kanya si bossing. Dahil nga sa naririnig na pag-uusap ng mga to, hindi napigilan ni Zaira mag-isip kung sino ang nasa likod ng pagkidnap sa kanila. Pagkatapos ng mahigit 1 oras na biyahe, huminto ang van sa tapat ng isang malaki at magarang mansyon na nasa labas ng lungsod. Kahit papaano ay naibsan na nga ang pag-aalala ni Zaira nang mamataan nga ang van kung saan nakasakay ang kanyang mga anak. Habang papasok sa mansyon, nasa likuran ni Zaira ang 3 lalaki at sa magkabilang gilid naman ang 2 pa. Naiinis na nagtaas ng kilay ang babae. Kung bantayan siya ng mga ito para bang makakatakas pa nga siya. Pakainin daw muna sila. Salubong ng isa pang lalaki sa kanila. Ang mga anak ko. Nasaan ang mga anak ko? Galit na tanong nga ni Zaira. Kumain ka na muna. Makikita mo rin mamaya ang anak mo. Hindi. Paano ko makakain kung hindi ko alam kung nasaan ang mga anak ko? Nasa dining area sila. Halika, sasamahan kita. Alok nga ng lalaki na nasa kanyang harapan. Walang pag-atubili na sumama si Zaira sa mga to. Pagdating sa dining area, naabutan ni Zaira ang kanyang mga anak. Nakaupo ang mga to sa harap ng mesa, kung saan maraming pagkain ang nakahain. Noon napaisip ang dalaga na hindi kidnap for ransom ang nangyari sa kanila dahil hindi naman nakagapos ang kanyang mga anak. In fact, masayang kumakain ng mga to. Pero dahil gusto nga niyang makasigurado walang masamang nangyari sa kanyang mga anak ay nagmamadali siyang lumapit sa mga paslit. Zia, Zenny, ayos lang ba kayo? Wala bang masakit sa inyo? Nag-aalalang tanong ni Zaira habang sinisipat ang katawan ng mga anak. Mama! Masayang bulalas nga ng kambal bago mahigpit na yumakap sa leeg ng ina. Mama, bakit ang tagal niyo? Kanina pa kami naghihintay. Nakangusong tura ni Zenny. Sorry anak ha, traffic kasi. Katwiran ni Zaira. Hindi niya alam kung paanong nakarating kaagad ang kambal samantalang sila ay nalit na. Nasa kalahating oras. Ayos lang po mama, ang importante nandito ka na po. Mama, ito po ba ang bahay ni Lolo? Hindi anak. Magsasalita pa nga sana ang kambal, pero sumingit ang kasambahay. Na naroon nga, nabala sa pag-aasikaso ng mga bata. Kumain na po muna kayo ma'am. Sa tingin mo ba makakakain ako sa ganitong sitwasyon? Ni hindi ko nga alam kung makakalabas pa kami ng buhay dito. Mahina pero mariing sagot ni Zaira. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po kayo masasaktan dito. Mabait po si sir, hindi po siya nananakit. Pagbibigay assurance ng ginang. Paano ko nakakasigurado? Pinadukot nga kami Hindi na nga sumagot pa ang babae at inabala na nga lamang ang sarili sa kanyang ginagawa. Nagsimula na nga ring manubig ang panga ni Zaira. Kasabay ng pagkalam nga ng kanyang sikmura, kaya kahit tayaw nga niya ay dumulog na nga siya sa hapag at nagsimula ng kumuha ng pagkain. Mama, ang sarap po ng mga pagkain dito. Namumulang saad nga ni Zenny. Oo nga po mama, masarap po lahat. Kanina pa po kami kumakain. Segunda naman ni Zia. Talaga? Sige nga, kakain na rin si mama. Napangiti si Zaira. Nang malasahan nga ang mga putahe sa mesa. Pawang masasarap ang mga pagkaing nakahain. Hindi niya alam kung nanabik lang ba siya. Sa pagkaing Pinoy talagang masarap magluto ang cook doon. Masarap di ba? Tanong nga ng baritonong boses mula sa likuran ni Zaira. Ay, kabayong may bayag. Tilinga niya at hindi sinasadyang dumulas sa kanyang kamay ang hawak niyang pinggan. Natataranta.
na yumukod si Zaira para pulutin ang nagkalat na bubog sa sahig, pero lumapit nga sa kanya si Calix at pinigilan siya. Natulala si Zaira nang makitang familiar nitong muka, kasabay ng pagdaloy ng tila boltahe ng kuryente sa kanyang kalamnan nang hawakan ni Calix ang kanyang kamay. "Anong ginagawa mo dito? Ikaw bang nagpadukot sa amin?" Sunod-sunod nga na tanong ni Zaira. "Don't move." Sa halip, nasagutin nga siya ay utos ng lalaki bago tinawag ang kasambahay at ipinaligpit nga ang basag na bubog. "Tinatanong kita kung ikaw bang nagpadukot sa amin at bakit?" Matapang na tanong nga ni Zaira kahit ang totoo, nanginginig na nga siya sa takot. Hindi niya kilala ang lalaking naka one night stand niya 5 years ago, pero base sa mukha nito, na carbon copy nga ng kanyang mga anak, hindi siya maaaring magkamali. Ito ang ama ng kambal. "Dahil gusto ko kayong makasama." Kasual na sagot nga ni Calix. "Yun lang? Ipapakulong kita." Nagpipigil ng galit, naturo ni Zaira at binawi ang kamay niyang hawak ni Calix. "Talaga? Paano?" Nanunuyang balik nga nito, nagpupuyos sa galit na hinarap nga ni Zaira si Calix. "Kapag nakaalis kami dito, sa kulungan ng bagsak mo." Saad ni Zaira. Mapang-asar naman ang umisi si Calix bago umupo sa silya na nasa dulo ng mesa. "Yun ay kung makakaalis pa kayo dito." Tila naghahamon naman ang saad ni Calix. Dito na po kami titira? Namimilog ang mga matang singit ni Zia. "Yes baby, simula ngayon dito na kayo titira kasama ko." "Wow, talaga po! Ang ganda naman po ng bahay niyo at saka ang laki po!" Papuri naman ni Zenny. "Zia, Zenny, wag nga kayong maniwala sa hukluban na yan. Aalis tayo dito dahil hinihintay tayo ng lolo niyo." Saway nga ni Zaira sa mga anak. Pero mama, gusto po naming makasama ang papa namin. Katwiran nga ni Zenny. Nanlalaki ang mga mata ni Zaira sa narinig. Saka hindi makapaniwala na tumingin sa mga anak. Ngumiti naman ang malapad si Calix habang pinanunood ang reaksyon ng babae. "Hindi siyang papa niyo, anak," saad ni Zaira. Dahil sa sinabi ni Zaira, nawala ang ngiti sa labi ni Calix at nagsimula na ngang dumilim ang muka. Pero mama, siya po ang papa namin, look ko. Pareho po kami ng ilong, mata at saka labi. Ganon din po si Zia. Kaya sigurado po kami siya po ang papa namin at saka love niya po kami. Siya po ang nag-alaga sa amin kanina nung wala pa kayo. Nilinis po niya ang poop ni Zia. Anak, sa kawalan ng sasabihin, yun na nga lamang ang naisatinig ni Zaira. "Mister," tawag nga ni Zaira sa lalaki, pero sumenya sa gadito at pinatahimik siya. "Kumain ka na. Mamaya na tayo mag-usap." Kapag ko ay seryosong wika ni Calix. Muli namang kinabahan si Zaira sa nakitang reaksyon ng binata. Pagkatapos kumain, hindi natupad ang sinabi ni Calix na mag-uusap sila dahil agad itong umalis nang makatanggap ng tawag. Si Zaira naman at ang kanyang mga anak ay dinala ng mga kasambahay sa kanilang mga magiging silid. Kanina pa nakahiga si Zaira pero hindi siya dinalaw ng antok. Iniisip niya kung tama ba ang hinala niya na ang lalaking ito ang naka one night stand niya. Base sa perfume nito at sa hugis ng katawan ni dagdag pa, nakamukha ito ng kanyang mga anak. Kaya nasisigurado nga niyang ito nga ang lalaking kumuha ng kanyang virginity. Pero bakit pa sila nito hinanap? Paano nito nalaman ang pagbabalik niya sa bansa? Iilan lamang iyon sa mga katanungan na paulit-ulit umiukil sa isip nga ni Zaira hanggang tuluyan na nga siyang nakatulog. Madilim na sa labas nang nagising siya. Inaantok pa nga siya pero tuluyan na ngang nagising ang kanyang diwa nang maramdaman ang presensya ng ibang tao sa kanyang paligid. Nagkukumahog nga na bumangon si Zaira at binuksan ang ilaw at agad namang bumaba ang liwanag sa apat na sulok ng silid. At malinaw nga niyang nakita ang figura
ng lalaking nakatayo sa tabi ng glass door at sa labas nakatingin, kaya nakatalikod nga ito sa gawin ni Zaira. "Sino ka?" Hindi ito sumagot pero narinig ni Zaira ang pagbuga nito ng hangin bago humarap sa kanya. Nagtaas ng kilay si Zaira nang makita ang mukha nito. "Sino ka ba talaga? At anong kailangan mo sa akin?" Naiinis na tanong nga ni Zaira. "Ako si Calix. Remember nung gabing hinalikan at niyakap mo ko sa bar?" Diretsahan itong sinagot. Nagiinit ang mga pisnging umiwas. Nang tingin si Zaira. 5 taon nang nakalipas. Pero hanggang ngayon, nahihiya ka pa rin? Yan ba ang dahilan kaya ako umalis ng bansa? Seryosong tanong nga ni Calix. Humugot ng mabigat na paghinga si Zaira bago sumagot. "Nasira ang reputasyon ko dahil sa nangyari." "I know. Kaya nga gumawa ka agad ako ng paraan pero huli na. Dahil bago pa kita nahanap, nakaalis ka na." "Bakit mo pa ako hinanap?" Nagtatakang tanong ni Zaira. "Dahil ginulo mo ang mundo ko." "Excuse me? Hindi mo ko kabit. Kaya kung may asawa ka na nang nangyari sa atin yun, it's not my fault. It's all your fault. Dahil pumatol ka sa akin, knowing na may pamilya ka na." Mataray na sagot nga ni Zaira pero ang totoo ay nanghihinayang nga siya. Na-amaze na pinagmasdan nga ni Calix si Zaira. Hindi naman napigilan ng dalaga na manlambot ang tuhod sa klase ng tingin nito sa kanya. Pakiramdam ni Zaira na nigas nga ang kanyang mga tuhod nang umupo si Calix sa kanyang tabi at nagdikit ang kanilang mga balat. "Sino bang nagsasabi sa'yo na may asawa na ako? Binata ko nang magkita tayo. At hanggang ngayon binata pa rin ako dahil sa kakahintay na bumalik ka." Saad ni Calix. Parang kiniliti ang puso ni Zaira sa narinig. Nagiinit ang mga pisngi na umiwas siya ng tingin. At pilit binaliwala ang nararamdaman. Hindi niya hahayaang maging marupok na naman siya sa pagkakataong to. "Alam mo, wala naman akong pakialam sa mga sinabi mo eh. Kaya pwede bang pauwiin mo na lang kami ng mga anak ko? Hinihintay ako ng daddy ko." Saad ni Zaira. "Sigurado ka bang hinihintay ka? Sa bagay, baka nga hinihintay ka niya dahil may kailangan siya sa'yo." "Uy, kahit hindi kami okay ng daddy ko, ayoko ang tono ng pananalita mo ha. Hindi mo siya kilala, okay?" "Okay, sabi mo eh. Pero di ba? Si Don Mateo Rodriguez ang ama mo? Hindi mo ba talaga alam ang dahilan kung bakit kanya biglang pinauwi?" Napakunot noo si Zaira. "Alam mo? Hindi ko alam kung bakit iniintriga mo ako ng ganito. Ang alam ko lang kidnapper ka lang namin. Kaya hindi ko alam kung saan mo nakuha ang mga salitang yan. Okay, chillax ka lang. Baka nagugutom ka na. Mabuti pa bumaba na tayo para makapaghapunan ka na." "Fine, susunod ako." Pagkatapos ayusin, ang kanyang sarili bumaba na nga si Zaira. Naabutan niya sa sala ang kambal habang masayang masaya na binubuksan ng mga nakakahong laruan. Nasa tabi ng mga ito si Calix at masayang pinagmamasdan ng anak. "Zia, Zenny?" Tawag ni Zaira sa mga to. Nagmamadali namang tumayo ang dalawa at lumapit sa kanya. "Hi mama, ang haba pa ng tulog niyo." Komento ni Zenny pagkatapos humalik sa pisngi ng ina. "Oo nga napasarap ang tulog ni mama, kayo ba?" "Hindi po kami natulog. Nanood po kami ng movie kasama po si Yaya tapos nag-drawing po kami. Tapos nang dumating po si Papa, ang dami po niyang biniling toys." Masayang sagot ng kambal. "Ganun ba? Pero dapat natutulog kayo sa tanghali para mabilis kayong lumaki." Sermon nga ni Zaira sa mga anak. "Sabi po ni Papa, mag-vitamins na lang daw po kami kasi ganun din daw po yun." Katuwiran ni Zia. Naiinis na tumingin si Zaira sa lalaki. Nagmamadali namang tumakbo kay Calix si Zia at Zenny at nagpabuhat. Kaya lalong nagalit si Zaira. Nakaramdam din siya ng selos. Pakiramdam niya ay may kaagaw na nga siya sa atensyon at pagmamahal ng kanyang anak. Masaklap ay pinanghihimasukan din ni Calix ang pagdidisiplina niya sa kambal. "Mama, wag po kayong magalit kay Papa. Promise po matutulog kami ng maaga ngayon."
Napailing na nga lamang si Zaira. Minsan lang naman, kaya sana hayaan mo nang mag-enjoy ang mga bata. Wika ni Calix habang magkaagapay sila patungo sa kusina. Ang kambal naman ay tumatakbo na at nagpaunahan na nga na makarating sa mesa. Kahit minsan lang, hindi dapat sila kinukonsinti kasi masasanay sila. Sa susunod, hindi na sila makikinig sa akin. Huwag kang mag-alala, Zaira. Nandito naman ako, tutulungan kita sa pagpapalaki sa kanila. Huminto sa paglalakad si Zaira at hinarap si Calix. Pero pagharap nga ng lalaki, napakunot-noo siya dahil parang may nakita siyang isang familiar na kwintas na suot-suot nga ng lalaki. Pero niwalang bahala na nga lamang niya yun. Anong sabi mo? Tanong na nga lamang ni Zaira. Mas nanaig pa rin ang inis niya sa lalaki. Kung ano-ano kasing pinagsasasabi nito. Sabi ko, magkatuwang natin palalakihin ang mga anak natin. Ano ba talagang plano mo? Kailan mo ba kami paalisin dito? Kapag maayos na tayo, yung hindi ka na makakatakas sa akin. Pili yung saad ni Calix. Anong ibig mo sabihin? Kapag kasal na tayo, hahayaan ko na kayong dumalaw sa daddy mo. What? Napapraning ka na ba? Bakit naman ako papayag magpakasal sa'yo ni hindi nga kita kilala? Magpapakasal tayo dahil may mga anak na tayo. Dapat lang bigyan natin sila ng isang buo at masayang pamilya. Huwag kang mag-alala. Dahil habang narito kayo araw-araw ko ipapakilala ang sarili ko sa'yo. Bale walang sagot at confident na sabi ni Calix. Alam mo hindi kita maintindihan. Mas mabuti pa siguro kung magpatingin ka na lamang sa doktor. Mukhang may tama ka na sa utak eh. Komento nga ni Zaira bago iniwan ng lalaki at sumunod sa kanyang mga anak. Naiwan namang tuwang-tuwa si Calix at tumabot pa nga sa pandinig ni Zaira ang halakhak nito, bagay na lalo nga niyang ikinainis sa lalaki. Kakainis ka, Calix Alvarez. Nagtitimpi ng galit na bulalas nga ni Zaira. Pagdating sa mesa, halos malula nga si Zaira sa dami ng pagkaing nakahain. Para bang laging fiesta doon. Ganon din naman sila noong nabubuhay pa ang kanyang ina pero dahil sa mga nangyari sa kanyang buhay, natutunan niyang pahalagahan ng bawat sentimo ng kinikita niya. Mamang, di ba marami pang pagkain ang natira kanina? Bakit po nagluto pa kayo ng bago? Tanong nga ni Zaira. Ayon ba'y pinadala po namin sa mga tauhan sa asyenda. Lahat po sila hinahatiran po ng pagkain galing dito sa mansyon. Yun po kasi ang utos ni Sir. Magalang na paliwanag ng kasambahay. Kung ganoon, bakit kayo nagluluto ng marami? Dala ng kuryosidad, ay tanong pa nga ni Zaira. Para po sa may matira po at may maibigay din po kami sa mga tauhan at kanilang pamilya. Gusto po kasi ni Sir, kung ano po ang kinakain namin dito sa mansyon, yun din po ang kinakain ng mga tao sa labas. Ah, okay. Nagsisimula ng kumain si Zaira nang lumapit sa kanila si Calix. Pagkatapos nilang kumain, nagtungo sila sa theater room para manood ng movie dahil na nga rin sa kahilingan ng kambal. Kung si Zaira lang, ang masusunod mas gusto nga niyang bumalik sa kanyang silid at matulog para makaiwas kay Calix na hindi mapagkit ang mga mata sa kakatingin sa kanya. Dumaan ang mga araw at nanatiling ganun ang kanilang setup. Pero si Zaira, unti-unti na ngang humahanga sa ugali nga ng lalaki dahil mapagbigay ito at mapagmahal sa ibang mga tao, hindi lamang sa kanila. Samantala labis na nag-aalala si Zaira para sa kanyang ama na naghihintay sa kanyang pagdating pero hindi naman niya ito matawagan dahil kinuha ni Calix ang kanyang cellphone. Sinadya din itong ipaputol ang landline ng mansyon. Ayaw naman siyang pahiramin ng mga tauhan nito ng cellphone dahil na nga rin sa utos ng lalaki. Gusto mo raw akong makausap? Bungad nga ni Calix kay Zaira nang makalapit sa kinaroroonan nito ang babae. Ano ba talagang plano mo? Bakit hanggang ngayon ayaw mo pa rin kaming paalisin?
Nagsindi muna ng sigarilyo si Calix bago sumagot. Gusto ko lang makasigurado na hindi ka ulit tatakas at safe kayo. Ano bang kapraningan yan? Hindi mo kami pag-aari na pwede mong ikulong dito sa bahay mo kung kailan mo lang gusto. Alam ko. At alam ko rin na kung papayagan kitang lumabas, tatakasan mo ko ulit. Hindi na ako papayag. Mailayo mo sa akin ang mga anak ko. Pero Calix, mali ang ginagawa mo. Sa ginagawa mong ito, pwede kitang kasuhan. Hindi mo kami dapat kinidnap at ikinukulong ng ganto. Umuusok sa galit nga na bulalas ni Zaira. I know. At kung kakasuhan mo ko, malakanda akong humarap sa korte. Kampanteng sagot naman ni Calix, lalo naman na nagpuyos sa galit si Zaira. Nang makitang balewala dito, ang pananakot niya. Inaasahan pa naman niya na magbabago ang isip nito pero mukhang wala talaga itong kinatatakutan. Ang kapal ng mukha mo. Galit na sabi ni Zaira at sinugod nga sa Calix. Pero hindi pa man siya tuluyang nakakalapit dito. Tumayo na nga ito at naglakad palapit sa kanya. Habang palapit si Calix kay Zaira, si Zaira naman ay walang tigil sa pag-atras. Pero habang lumalapit ang lalaki, mukhang naaalala na nga niya ang kwintas na suot nito. Unti-unti tuloy nanunumbalik ang nangyari sa kanila nung gabing yun. Pero in denial pa rin siya. Hanggang nasukol siya ng binata at nang tumamang kanyang likod sa matigas na pader. Ipinatong ni Calix ang kanyang braso sa ulo na ni Zaira at tuluyan na nga itong ikinulong sa malapad niyang katawan. Ano ba? Anong ginagawa mo? Halos kapusin na ang hininga. Nahangal nga ni Zaira. Hindi sumagot si Calix at mas lalo pang idinikit ang mukha sa mukha ng dalaga hanggang sa tuluyan nang nagtagpo ang kanilang mga labi. Nang mga sandaling yun, muling nalasap ni Zaira ang familiar na halik na matagal na nga na panahon niyang pinananabikan na muling matikman. Pagkatapos ng ilang minuto, kapwa naghahabol ng hininga na naghiwalay ang kanilang mga labi at pinilit nga ni Zaira sumagap ng hangin dahil pakiramdam niya naninikip na nga ang kanyang dibdib. Sa uulitin na murahin mo ko o pagsabihan ng makapalang muka, hindi lang yan ang gagawin ko sa'yo. Alam kong malabo na sa alaala mo ang nangyari sa atin sa hotel. Baka gusto mong ipaalala ko sa'yo. Nakangising saad ni Calix. Bastos, nanlilisik ang mga matangasik ni Zaira. Pero ang hindi alam ni Calix, may mga naaalala na nga si Zaira. Magmula nang makita nito ang kanyang kwintas na naiwan sa kwarto noon kay Calix. Anong sabi mo? Tanong nga ni Calix at tangkang lalapit nga ulit sa babae para asarin siya pero mabilis na tinakpan ni Zaira ang kanyang mga labi bago nagmamadaling tumalikod pero automatikong tumigil sa paghakbang si Zaira. Na magsalita si Calix. Pwede naman kayong makalabas dito sa isang kondisyon. Pambibitin pa nga nito. Anong kondisyon? Nauutal na tanong ni Zaira. Pakasal ka sa akin. Kapag dinala mo na ang pangalan ko, malaya ka nang gawin ang anumang gusto mo. Kahit saan ka pumunta, hindi na kita pipigilan basta't kasama mo ko. Hindi makapaniwala na tumingin si Zaira kay Calix. Para lang itong nagalok ng candy nang sabihin nito ang kondisyon nito. Samantalang isang sagradong bagay ang nais nito. Hindi isang larong pagpapakasal, Mr. Alvarez. Palaban naman na saad ni Zaira. Alam ko, at hindi ako naglalaro lamang. May anak tayo, at kasal na lang ang kulang sa atin para matawag tayong pamilya. Gusto kong makasal tayo sa lalong madaling panahon para may pakilala ko na sa publiko ang aking mga anak. Hindi ko alam kung normal pa ba talaga ang takbo ng isip mo, praning ka na lang talaga. Naiinis nga na sabi ni Zaira bago tumalikod sa lalaki at bumalik sa loob ng bahay. Dumaan muna siya sa kusina at uminom ng tubig dahil pakiramdam niya ay natuyo ang kanyang lalamunan. Hindi siya makapaniwala
sa inaalok ni Calix sa kanya. Aaminin niyang may espesyal na nga rin siyang pagtingin dito, pero hindi ibig sabihin nun ay sasakyan niya ang mga trip nito. Isang umaga nagising ang dalaga na maraming petals ng bulaklakan ang nagkalat sa labas ng kanyang silid patungo sa hagdan. Sinundan niya ito hanggang narating niya ang ibaba ng hagdan kung saan naroon ang dalawa niyang anak at parehong may hawak na bouquet. Anak, anong ginagawa niyo? Saan niyo kinuha ang mga yan? At saka bakit kayo nagkalat ng petals? Natatarantang tanong nga ni Zaira sa kambal. Good morning, Mama! Pinabibigay po ito ni Papa sa inyo. Sabi ni Zia at inabot nga ang bulaklak sa ina. Sumunod naman dito si Zenny. Para sa naman ng mga to? Sisimulan daw po ni Papa ang panliligaw po sa inyo para maging happy family na daw po tayo. Sagot naman ni Zenny. Ano naman kayang kalukuhan to? Mahinang husal nga ni Zaira. Hindi to kalukuhan, Zaira. Mahal kita. At sa harap ng mga anak natin gusto kong magpaalam sa'yo kung pwede na ba kitang ligawan. Napapitlag pa nga si Zaira nang marinig ang boses ni Calix sa kanyang likuran. Hindi sumagot si Zaira. Sa halip kinuha niya ang isang kamay ni Calix at bahagya itong hinila palayo sa kanilang mga anak. Ano na naman ba to? Tanong nga ni Zaira. Alam kong narinig mo ang sinabi ko kanina. Gusto kitang ligawan. Calix, matanda na tayo para sa ligaw-ligaw na yan. Nangungunsuming sa adama ni Zaira. Matamis namang ngumiti si Calix. So ibig sabihin tayo na? Kahit hindi pa ako nanliligaw? Sumakit nga ang ulo nito. Nasilapo nga ni Zaira nang palad ang kanyang noo bago napapagod na humarap sa lalaki. Ang ibig kong sabihin, huwag ka nang manligaw sa akin kasi wala naman akong balak pumasok sa isang relasyon. Sapat na sa akin na kasama ko at inaalagaan ng mga anak ko. Biglang napalis ang ngiti sa mga labi ni Calix at agad sumeryoso. Bago mataman, natumingin kay Zaira. Hindi ako titigil hanggat mapapayag ka. Alam kong may nararamdaman ka na rin sa akin. Napairap si Zaira. Ang lakas din naman talaga ng radar mo, no? Oo, tama ka nga. Dediretsuhin na kita. May nararamdaman ako sa'yo. Inis nga eh. Nakairap nga na sagot ni Zaira bago tumalikod. Napapagod na nga siyang makipag-usap kay Calix. Dumaan pa ang mga araw at katulad ng sinabi ni Calix, hindi nga ito tumigil sa panunuyo kay Zaira. Palagi itong may pasalubong sa mag-ina at madalas din itong magpa-deliver ng bulaklak at tsokolate para kay Zaira. Hindi naman napigilan ni Zaira ang makaramdam ng kilig hanggang unti-unting nahuhulog na nga ang loob niya kay Calix. Isang araw na hindi pumasok si Calix sa opisina, naisipan ni Zaira na ipagluto ito ng merienda. Dinala niya ito sa library kung saan naroon ang lalaki. Bakit ikaw nagdadala niyan? Tanong nga ng binata nang makita si Zaira. Dala ang isang tray na may lamang merienda. Nakakahiya naman kung wala akong gagawin dito. Zaira, bisita ko kayo. Isa pa, ikaw ang ina ng mga anak ko. Kaya bakit ka mahihiya? Masuyong sagot ni Calix. Kahit na, gusto ko naman meron din akong ginagawa. Kaya halika na, kumain na tayo, ako ang nagluto nito. Gusto din kasi kitang makasabay kumain. Talaga? Sandali, tatapusin ko lang to. Sagot ni Calix. Bago ibinalik ang atensyon sa ginagawa marahan namang ibinaba ni Zaira ang pagkain sa mesa. Pagkaway, umupo siya sa silya na naroon at matamang nagmamasid sa paligid. Tapos na ako, kain na tayo. Paanyaya nga ni Calix. Maya-maya pa isabay nang kumain ng dalawa habang panakanakang nag-uusap. Naiinip ka na ba dito? Gusto mo bang ipasyal ko kayo ng mga bata? Sa gitna ng pagkain ay tanong nga ni Calix. Hindi naman, ayos lang. Saka na lang siguro tayo mamasyal kapag hindi ka na busy. Sagot ni Zaira. Zaira, alam mo naman na kaya kong gumawa ng paraan mapasaya ko lang kayo ng mga anak natin. Huwag mo kong isipin. Nakikita ko naman lahat ng ginagawa mo para sa amin. At alam ko rin na busy ka.
kaya naiintindihan ko. Umupo ng tuwid si Calix habang pinagmamasdan ang kagandahan ni Zaira. Sige, ikaw nang bahala. Basta, kung naiinip kayo dito, lalo na ikaw, magsabi ka lang sa akin. Siya nga pala, may pabor sana akong hihingin sa'yo. Nahihiyang saad ni Zaira. Ano yun? Sabihin mo na, huwag ka nang mahiya. Calix, pwede bang itigil mo na ang panliligaw mo sa akin? Ang laki ng nagagastos mo sa mga bulaklak na araw-araw mong pinapadala dito sa mansyon eh. Baka masira na rin ang mga ngipin ng anak natin. Kakakain ng mga tsokolate na galing sa'yo na sila naman ang kumakain. Hindi kaagad nakahuma si Calix nang narinig nga ang sinabi ni Zaira. Nabitawan niya ang hawak na kutsara at tinidor bago tiimbagang na tumingin sa babae. Hilingin mo na ang lahat, wag lang yan. Dahil hindi ako titigil sa panliligaw sa'yo hanggat hindi ko nakukuha ang matamis mong oo. Seryosong sagot ni Calix. Kaya nga sinasabi ko sa'yong tumigil ka na sa panliligaw sa akin dahil sinasagot na kita. Anong sabi mo? Sinasagot na kita at mahal na rin kita, Mr. Calix Alvarez. Tsaka, ibalik mo na nga yung kwintas ko. Natatawang saad niya. Totoo ba to? Mahal mo na ako? At sinagot mo na ako? Ibig sabihin tayo na. Masayang bulalas nga ni Calix bago lumapit kay Zaira at niyakap ang babae. Masaya namang tumango si Zaira. Mahal na mahal din kita. Sakay babalik ko lang to. Pagkasal na tayo. Pangbibiro pa nga niya. Naiiyak sa labis na tuwa na saad ni Calix bago puno ng pananabik na hinalikan ng mga labi si Zaira na tinugon naman ng babae. Kinabukasan, bandang tanghali nang natulog si Zaira. Pasado 6:00 ng gabi nang ginising siya ng kasambahay. Bumangon siya at naligo pagkway inayusan niya ang kanyang sarili. Isinuot niya ang kulay pulang dress na dala din ng kasambahay bilin daw ni Calix na iyon ang isuot niya dahil mayroon itong bisita. Pagbaba ni Zaira ng hagdan, nagtungo siya sa garden. Namangha siya nang makita ang napaka-romantic na ayos doon. Naroon ang kanyang mga anak na mukhang prinsesa sa ayos at suot ng mga ito. Maging ang mga kasambahay ay pawang nakabihis at nakaayos din. Lumapit kay Zaira ang isa sa mga ito at iginiya siya sa gitna. Nagtataka naman sumunod si Zaira at walang idea kung anong meron. Bakit dito? Ano bang meron? Tanong niya. Nahihiya siyang tumayo ng tuwid nang makita ang pamilya at kaibigan ni Calix. Kahit sino ang tanungin niya, sa mga tao doon ay walang sumasagot sa kanya. Maski ang kanyang mga anak ay tikom ang bibig. Nagulat si Zaira nang makita ang isang sikat na banda at tumugtog ng isang malamyos na awitin. Pero lalo pang nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya si Calix na lumalabas mula sa tabing na kurtina. May hawak itong mikropono at siyang kumakanta habang palapit kay Zaira. Ngayon lang nalaman ni Zaira na maganda pala ang boses nito at may talent sa pagkanta. Hindi napigilan ng babae ang maluha habang pinagmamasdan si Calix na palapit ng palapit sa kanya. Sa tanang buhay niya ngayon lang, may isang taong nag-effort ng ganito para sa kanya. Hinarana siya nito, kaya nagtilian ng mga taong saksi. Nang nakalapit si Calix, kay Zaira kinuha nito ang bewang ni Zaira at bahagyang umindak habang patuloy pa rin sa pag-awit. Kahit nahihiya, ay sinabayan ni Zaira si Calix. Kaya naman kilig na kilig ang tao doon, lalo na ang kanilang mga anak. You're so beautiful tonight. Mapungay ang mga matang sad ni Calix pagtapos nitong umawit. Salamat. Ikaw din ang gwapo mo sa suot mo. Thank you. Napasaya mo ko. Simula pa lang ito, my love. Dahil lahat gagawin ko mapasaya ka lang. Puno ng emosyon na sagot ni Calix. Pwede ba wag mo akong pinapaiyak? Wika naman ni Zaira bago tinapik ang balikat ng kasintahan. Hindi sumagot si Calix. Sa halip lumuhod ito
Sa harapan ni Zaira bagay na labis naman ipinagtataka ng babae. Calix, anong ginagawa mo? Tumayo ka nga dyan, nakakaya sa mga bisita. Utos ni Zaira. Pero hindi pa rin ito sumagot. Kaya nagpanik na siya. Lalo pa at marami ang nanonood sa kanila. Tahimik ang lahat na mas nagdulot ng pagkailang kay Zaira. Calix. Mariing tawag ni Zaira. Pero maya-maya pa ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Kasabay ng pagkislap ng mga butil ng luha sa kanyang mata nang makita ang isang mamahaling singsing. Umiiyak na nagtakip ng kanyang bibig si Zaira. Nahulaan na niya ang ginagawa ni Calix at hindi siya makapaniwala na sa sandaling panahon ay aalukin agad siya nito ng kasal. Miss Zaira Rodriguez, will you be my wife? Masuyong tanong ni Calix. Hindi kaagad sumagot sa Zaira. Para siyang natuod sa kanyang kinatatayuan at hindi makakilos. Masaya siya at halos sumabog na ang kanyang dibdib sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Miss Rodriguez? Untag ni Calix sa babae. Calix, oh my gosh, totoo ba to? Nang makabawi sa pagkabigla, bulalas nga ni Zaira. Hindi naman yun nakaligtas sa kanilang mga bisita kaya marami sa mga ito ang nagpigil ng tawa. Yes, miss. At ang yes galing sa iyo ang kailangan ko. Yes, papakasal ako sa iyo. Naluluha na nga nasagot ni Zaira bago inilahad ang kanyang palad sa harapan ng lalaki at agad namang sinuot ni Calix sa daliri ni Zaira ang hawak niyang singsing. Thank you, I love you. Puno ng pagmamahal na sadama ni Calix bago mahigpit. Naniyakap si Zaira. I love you too. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo kasi hinintay mo ko eh. Salamat dahil minahal mo ko ng wagas. Naluluhan na sagot ni Zaira. At mamahalin pa kitang habang buhay. Pangako, hindi kita sasaktan. Aalagaan at mamahalin ko kayo ng mga anak natin habang ako'y nabubuhay. Lalo namang naiyak sa kilig si Zaira sa narinig. Congratulations to both of you. Kabi-kabila ang bati sa kanila ng kanilang mga bisita. Salamat. Sagot ni Calix sa mga ito habang si Zaira naman hindi nawawala ang ngiti sa mga labi. Mama, Papa, congratulations po! Sabay na bati ng kambal bago yumakap sa mga magulang. Thank you, baby. Masaya namang sagot ni Zaira bago kumante sa yakap ng mga anak. Nang gabing yun, masaya silang nagdiwang. Bumabaha ang alak at pagkain sa mesa. Malalim na ang gabi at umuwi ang kanilang mga bisita. Sigurado ka ba sa bagay na yan, Calix? Nababahala ng tanong ni Zaira. Nasa silid niya ngayon ang binata at nagpaalam na doon ito matutulog ngayong gabi. At ngayon nga ay pinag-uusapan nila ang tungkol sa plano nitong kasal. Oo naman, bakit pa natin patatagalin? Patanda na tayo. At saka 'di ba gusto mo nang makita ang daddy mo so yun lang ang paraan para makalabas ka na dito. Pero Calix, nobya mo na ako. Nag-propose ka na nga eh. Hindi pa rin ba ako pwedeng lumabas? Hindi. Katulad ng napag-usapan natin noon, makakalabas ka lang dito sa mansyon kapag kasal na tayo. Seryosong sagot ni Calix. Ang daya mo naman. Wala ka bang tiwala sa akin? Nagmamaktol na wika ni Zaira. Meron, pero gusto kong ipakilala ka sa lahat bilang asawa ko at hindi basta girlfriend lang. Anong pinagkaiba nun? Alam naman ng pamilya mo at ng mga kaibigan na engaged na tayo. Basta gusto kong ihanda ka dahil may malaking sorpresa na naghihintay sa'yo sa labas. Ika ni Calix bago tumabi at yumakap kay Zaira. Nakakainis ka naman eh. Gusto ko na nga makita si Daddy. Pagmamaktol ni Zaira. Kung ganun magpaksal na tayo sa lalong madaling panahon. Kahit civil wedding lang. Gusto ko kasi ibigay sa yung pinakamagandang kasal sa simbahan. Kaso, kulang na ako sa oras para maasikaso ang lahat. Tumango-tango ang babae. Fine. Basta siguraduhin mo lang na after ng wedding natin, pwede ko nang makita si Daddy. Yes, kamahalan, masusunod po. Tumatawang biro ni Calix bago pinatakan ng maliit na mga halik ang ulo ni Zaira.
Masaya nilang pinagsaluhan ang gabing iyon na puno ng pananabik sa isa't isa. Kung hindi pa sila kapwa nakaramdam ng pagod ay hindi pa sila matutulog. Makalipas ang 1 linggo simula nang nag-propose si Calix, ay tinutuon nito ang sinabi na magpapakasal sila sa huwes. Pagkatapos ng kanilang simpleng kasal, ay dumiresto sila reception kung saan naghihintay ang mga piling bisita. Congratulations bro, talagang hindi mo na siya pinakawalan na. Nung 1 linggo ka lang nag-propose tapos kasalan na kaagad. Kantsaw pa nga ni Lester ang kaibigan ni Calix. Ganun talaga bro kapag mahal mo. Maya-maya pa ay napuno na ng tawanan ng silid dahil sunod-sunod nang nagbiro ang kanilang mga bisita. Kinabukasan, sinamahan ni Calix si Zaira pumunta sa bahay ng mga ito. Laking gulat ni Don Mateo at ng kanyang madrasta nang makita ng mga ito kung sino ang kasama ni Zaira. Dad, I miss you. Naluluhang wika ni Zaira bago tinawid ang pagitan nila ng kanyang ama at mahigpit itong niyakap. I miss you too anak. Umiiyak ding sagot nga ng Don bago tinuguan ng yakap ng anak. Kamusta ka daddy? Bakit ang payat mo? Tanong nga nito nang nag-aalala. Patawarin mo ko anak. Sa halip ay sagot ng Don. Ano po nangyari? Bakit bumagsak ng ganyan ang katawan nyo? Mahal na mahal kita kaya hindi ko sinabi sa'yo ang sakit ko. At dahil ayokong mag-alala ka pa, hindi biro ang pinagdaanan mo nang mawala sa atin ng mommy mo. At ayoko nang makita kang nahihirapan. Pero dad, naluluhan na saad ni Zaira. May lung cancer ako. Huli na nang nalaman ko. Natakot ako at hindi ko rin alam kung paano sasabihin sa'yo. Tahimik lang si Zaira habang nakikinig sa ama. Bata ka pa at hanggat maaari ayokong ipasa sa'yo ang responsibilidad sa kumpanya na dapat ako ang gumagawa. Ipinagkatiwala ko ang kumpanya kay Stephanie, hindi dahil hindi kita mahal o para pasakitan ka. Ginawa ko yun dahil yun ang makabubuti sa ating lahat. Alam mo naman wala akong ibang hangad, kundi ang maging maayos ang ating mga negosyo. Dahil ito lang ang tanging may iwan ko sa'yo. Pero dahil sa sakit ko, malaki ang nagastos ko para sa pagpapagamot sa ibang bansa. Nalugi tayo at huli na para makabangon dahil marami sa ating mga investors ang nag-back out nang malaman nila ang sitwasyon ng kumpanya. Kaya napilitan akong ibenta ito kay Mr. Alvarez. Paliwanag nga ni Don Mateo. Napatingin naman si Zaira sa kanyang asawa na ngayon ay tahimik lang sa kanyang tabi. Patawarin mo ko anak. Ayoko man nabalahin ka pero kailangan. Kaya pinauwi ay dahil kailangan mong pirmahan ng mga dokumento para tuluyan ko nang mabenta ang kumpanya. Huwag mo nang isipin ang mga nawala sa atin dad. Ang mahalaga ay magaling ka na at malakas. Habang nagpupunas ng luha ay sad ni Zaira. Matamis namang ngumiti ang Don. Salamat anak. Ngayon masaya at panatag na ang aking kalooban. Kung dumating man ang araw na kailangan na kitang iwan. Daddy, huwag kang magsalita ng ganyan. Tignan niyo nga mas malakas pa kayo sa kalabaw. Sagot ni Zaira na tinawanan naman ang kanyang ama. Maya-maya pa ay kinuha ni Zaira ang isang kamay ni Calix at pinisil. Daddy, may gusto po pala akong ipakilala sa inyo. Si Calix po, asawa ko tama ng mga anak ko. Magandang araw po sir. Magalang nabati naman ni Calix. Magandang araw din. Tawagin mo na lang akong daddy total. Asawa ka na pala ng anak ko. Ito naman si Annie ang asawa ko at si Stephanie ang kanyang anak. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw din iho. Sagot naman ni Annie habang si Stephanie naman, bahagya lang nag-angat ng mukha at tumango. Mr. Alvarez, hindi ko na itatanong kung bakit madalian ang naging kasal niyo ng aking anak. Pero gusto kong sabihin sa'yo na gusto kong makasal kayo sa simbahan. Iba pa rin kapag may basbas ng ating Panginoon ang inyong pagsasama. Tumango-tango si Calix. Huwag po kayong mag-alala. Dahil bala ko naman po talaga na magpakasal kami ng simbahan. Sa ngayon po kasi ang mga dokumento muna ng aming kambal ang inasikaso ko para dalhin nila ang pangalan ko.
Kambal? Hindi makapaniwala ulit ni Don Mateo bago pabalik-balik ang nagtatanong nitong tingin kay Zaira at Calix. Opo dad, may anak po kami at kambal po sila. Parehong babae, may apo na po kayo. Masayang singit ni Zaira. Talaga? Gusto ko silang makita. Kailan mo sila ipapakilala sa amin? Excited na tanong naman ni Don Mateo. Pagbalik po namin galing honeymoon. Ang dami kong pagkukulang sa iyo anak. Hayaan mo sana kaming bumawi sa mga anak mo. Dad, huwag niyo na pong isipin yun. Masaya na po ako dahil kahit naging rebelde at matigas ang ulo ko, hindi niyo po ako pinabayaan. Salamat po dahil pinahinto niyo kaagad ang pagkalat ng mga larawan sa internet. Nangunot ang noon ni Don Mateo. Tumikhim naman si Calix. Anak, hindi akong gumawa nun. Ang ginawa ko lang, pinaalis kita ng bansa para hindi ka na masaktan sa mga naririnig mo sa mga tao at para makaiwas ka na nga lamang din sa kahihiyan. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Zaira. Mas mabuti pa siguro kung asawa mo ang tanungin mo sa bagay na yan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, hindi pumayag si Don Mateo na umalis agad sila. Inimbitahan sila nitong doon na kumain. Malugod naman pinaunlakan ni Zaira at Calix ang ama. Magiliw silang inistema ni Tita Annie at Don Mateo. Pagkatapos kumain, inaya pa ni Don Mateo si Calix na uminom sa pool area. Kaya naiwan si Zaira sa kanyang madrasta. I'm sorry tita, sa lahat ng sama ng loob na binigay ko sa'yo. Hindi ko po kasi matanggap ang bilis na pinalitan ni Daddy si Mommy. Tumango-tango naman si Annie. Naiintindihan ko anak. Nung mawala si Mama Eloisa, hindi yun matanggap ng iyong ama. Kaya dinamayan ko siya. Pero hindi ko naman inaasahan na mahuhulog ang loob namin sa isa't isa. Paliwanag ni Annie. Salamat tita. Dahil lagi kang nandyan para kay Daddy. Sorry po ulit sa mga masasakit na salitang sinabi ko sa inyo noon. Matapos makipag-usap sa kanyang madrasta, umakyat sa pangalawang palapag si Zaira at nagtungo sa dating silid. Napangiti siya nang makitang walang nagbago doon. Nasa dati pa nga ring pwesto ang kanyang mga gamit. Si Mama, ang madalas maglinis dito. Ayaw niyang may kasambahay na pumapasok sa silid mo. Mahinahong wika nga ni Stephanie sa likuran ni Zaira. Dahil abala siya, sa pagmamasid hindi niya manamalayang nakalapit na pala ito sa kanya. Zaira, patawarin mo ko kung sa tingin mo inagaw ko sa iyong boyfriend mo. Dagdag pa nga ni Stephanie nang hindi sumagot ang babae. Wala na sa akin yun. Nagpapasalamat pa nga ako sa nangyari kasi nakilala ko si Calix dahil doon. Sorry talaga. Akala ko kasi totoong ako ang mahal niya. Pero hindi pala. Kasi pinagpalit niya din ako sa iba. Hindi ko kasi siya nagawang ipaglaban kay Mama. Nang nalaman kasi ni Mama ang relasyon namin, pinaghiwalay niya kami. Sorry. Dahil nasaktan kita noon. Alam mo nung umalis ako, marami akong na-realize. Marami akong nasayang na panahon. Panahon na sana naranasan ko man lang ang magkaroon ng kapatid. At ikaw yun. Saad ni Zaira. Hindi ka nagalit sa akin? Walang dahilan para magalit ako sa'yo. O kahit kanino. Maganda na lahat ng nangyayari sa buhay ko ngayon at ayoko nang masira pa ito nang dahil sa galit. Salamat Zaira. Madilim na ang paligid nang umalis si Zaira at Calix sa bahay ng kanyang ama. Gusto pa ni Don Mateo na doon sila maghapunan pero tumanggi sila dahil baka hinahanap na sila ng kanilang anak. Gumaan ang pakiramdam ni Zaira matapos niyang magpatawad at makinig sa mga taong matagal niyang itinuturing na kaaway. Ngayon ay masaya siya at kampante dahil nakikita niya kung gaano kamahal ni Tita Annie ang kanyang ama. Ngayong okay na kayo ng family mo, pwede bang ang honeymoon naman natin ang asikasuhin natin? Habang nagdadrive ay wika nga ni Calix. Sure, mister. Total, mabait ka naman kaya sige. San mo ba gusto? Gusto ko sanang mag-out of town tayo ng mga bata.
Request ni Calix. Walang problema. Pagbalik na lang natin galing sa honeymoon saka ako na lang sila ipapakilala sa kanilang lolo. Kinabukasan, agad gumayak ang mag-anak para sa trip nga nila sa Japan. Matagal na pala itong plano ni Calix, kaya nakahanda na nga ang lahat. Mama, sasakay pa ulit tayo ng airplane? Masayang tanong ni Zia. Opo, magbakasyon tayo. Wow, thank you Mama! Papa! Malambing na wika nga ng kambal. Para sa inyong mga anak, lahat ibibigay ni Papa. Singit ni Calix at marahang siniko ni Zaira sa tagiliran ng asawa. Huwag mo ang bolahin ng mga anak natin. Alam mo naman nasabit lang sila dito. Paanas na sita ni Zaira. Hindi naman napigilan ni Calix ang tumawa sa sinabi ng asawa. Naging masaya ang bakasyon ng pamilya ni Zaira. Mahigit 1 linggo din sila sa Japan. Nang bumalik sila ng Pilipinas, tinalawa niya ang kanyang ama kasama ang mga anak. Anak, mag-bless kayo sa lolo niyo. Utos nga ni Zaira at agad namang tumalima nga ang ama. Hinatid lamang sila doon ni Calix dahil marami pa itong kailangan gawin at para na rin daw masolo nilang mag-iina ang kanyang ama. Ikaw po pala ang lolo namin. Kamusta po kayo? Tanong ni Zenny. Masaya ako na nakita ko kayo. Alam niyo ba nung ganyan ang edad ng mama niyo? Ganyan din siya, kakulit at kadaldal. Dad, totoo yun anak, kaya nga tuwang-tuwa sa'yo ang mommy mo eh. May lungkot nga sa mga mata na saad ni Don Mateo. Nasaan na po ang lola namin? Anak, di ba sinabi ko sa inyo na nasa heaven na ang mommy ko? Paalala nga ni Zaira sa anak. Yung isa pong lola namin, mama. Sagot naman ni Zia at napatungo na nga lamang si Zaira nang maintindihan ang sinasabi nga ng kanyang anak. Hello, ako ba ang hinahanap mo? Masuyong tanong nito. Tumango-tanong naman ang cute na bata bago yumakap sa ginang. Masayang nakipaglaro sa mga batang mag-asawa habang si Zaira naman nagtungo sa kusina at tinulungan nga si Stephanie sa paghahanda ng pagkain. Nakakatawa kang pagmasda, napakaganda mo pa rin at blooming. Wika nito. Ikaw din naman na. Maganda at sexy ka rin. Pero syempre ibang ganda mo. Seryosong saad dito. Natatawa na sinuri ni Zaira ang kanyang stepsister. Teka nga, bakit parang may kakaiba sa'yo ngayon? Masayahin ka na ulit. Kasi nawala na ang guilt sa puso ko. At saka, nag-move forward na ako, tumatanggap na rin ako ng bagong maniligaw. Loka-loka ka. Anong ibig mong sabihin? Simula kasi nung umalis ka, pakiramdam ko kasalanan ko ang lahat. Kaya yun, nang maghiwalay kami ni Marlo, hindi na nga ako nagbaligaw pa. Kaya pala, ayan tuloy naunahan na kita. May kambal na ako. Natatawang saad pa ni Zaira. Ayos lang. Darating din ako dyan. Sagot ni Stephanie sabay pang tumawa ang dalawa. Tapos na nga silang mag-dinner nang dumating si Calix. Tapos na rin daw itong kumain dahil may meeting ito kanina. Kamusta naman ang araw nyo? Tanong ng binata. Masaya po, Daddy. Mukha nga mga anak, kaya nyo next time, matagal nyong makakasama ang lolo at lola nyo. Bakit po? Kasi pagkatapos ng kasal namin ni Mama, gusto ko pumunta kami ng Europe at iiwan namin muna kayo sa lolo nyo. Nagtakip ng tenga si Zaira dahil sa malakas na tili ng kambal. Kids, enough. Saway niya. Mama, narinig po yun? Mag-overnight daw po kami sa bahay ni Lolo. Masayang sabi ni Zia. Pagdating sa kanilang mansyon, pumasok kaagad sa kanilang silidang mag-asawa. Bakit ganyan ang itsura mo? Pinagod ka ba ng mga bata? Tanong ni Calix. Medyo. Naiiling naman na saad ni Zaira. Gusto mo bang imasahe kita? Hindi na, alam ko namang pagod ka rin eh. Siya nga pala, may gusto sana akong itanong sa'yo. Ikaw ba ang nagtanggal ng mga larawan ko sa internet? Tanong ni Zaira na may maalala nga. Yup. Sagot naman ni Calix. Bakit hindi mo ko hinanap? Nakilala mo naman pala ako eh.
Kunwa'y nagtatampong sagot ni Zaira. Hinanap kita, pero hindi kita nakita eh. Nalaman ko na lang na umalis ka ng bansa kaya hinintay ko na lang na bumalik ka. Bakit hindi mo ako sinundan? Siyempre gusto muna kitang bigyan ng space. At saka alam ko naman na uuwi ka. Hindi ko lang. Akalain na ganun pala katagal. Pero alam ko naman sa sarili ko na kaya kong maghintay kung kailan ka magiging handa. Paano mo nga pala nalaman na darating kami ng araw na yon? Tanong pa ni Zaira nang may naalala. Natatandaan mo ba si Trixie? Yung naging kaibigan mo sa Canada. Kunotoong tumango si Zaira. Nagtataka siya kung paano nito nakilala si Trixie. Si Trixie ang naging kaibigan at sandalan niya noon sa Canada. Pinsan ko siya, pero sa Canada na nga siya nakatira kaya nang nalaman kong doon ang punta mo, ipinahanap kita. Ibig sabihin, hindi aksidente ang pagkikita namin doon? Marahang tumango si Calix. Ngayon ako, mas naniniwalang noon pa lang, baliw na baliw ka na talaga sa akin. Hindi kaya, ikaw ang unang nahulog sa akin. Basta ka na nga lang umupo sa kandungan ko at niyakap ako tapos hinalikan sa bar. Natatawang pagpapaalala pa ni Calix. Biglang nag-init ang mukha ni Zaira sa narinig. Naalala na naman niya ang kahihiyang ginawa niya few years ago. Alam mo, mapagsamantala ka din eh. Bakit mo ako pinatulan? Alam mo namang lasing ako. Tumayo ng tuwid si Calix bago nakangising pinagmasdan si Zaira. Pagko ay napakagatlabi na nga lamang. Sino ba naman ang tatanggi sa'yo? Mula noon hanggang ngayon mukha ka pa ring Diyosa. Polero, ang sabihin mo manyakis ka. Pangasar ni Zaira. Ganun na, manyakis pala. Pero bago ang lahat, isasoli ko muna tong kwintas mo. Naiwan mo yan. Mabuti na nga lang eh, para at least kahit papaano may alaala kang naiwan sa akin. Sabay masuyong sinuot nga ang kwintas na naiwan ni Zaira years ago nang may mangyari sa kanila. Tumatawang sabi ni Calix bago sinunggaban ng asawa. Maya-maya pa ay pumailan lang sa 4 na sulok ng silid ang malaks na tili ni Zaira. Dumaan pa ang mga araw at nagpatuloy ang magandang pagsasama ni Calix at Zaira. Nagpakasal sila sa simbahan na sinaksihan ng kanilang mga malalapit na kaibigan at kaanak. Walang pagsidala ng tuwa sa puso ni Zaira nang ihatid siya ng kanyang ama at madrasta sa harap ng altar. Si Stephanie ang tumayo bilang bridesmaid. Muling naramdaman ni Zaira ang magkaroon ng isang buo at masayang pamilya sa piling ng mga taong totoong nagmamahal sa kanya. Makalipas ang mahigit 1 taon, nagsilang nga siya ng kambal na sanggol na lalaki na siyang kumumpleto sa kanilang masaya at perpektong pagsasama ni Calix. Sabi nga nila, kapag galit ang pinairal natin sa ating puso, hindi natin mahahanap ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Kaya dapat piliin natin ang laging magpatawad, hindi lang sa mga taong nanakit sa atin, lalo't higit sa ating mga sarili. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Zaira at Calix. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. At shoutout po sa inyong lahat. I-comment lamang po kung gusto niyong magpa-shoutout. Thanks for listening and God bless po sa ating lahat. Muli, ito ang Cat Amazing Stories PH.